Hindi kailanman pinagsisihan ni Bianca Maureen Montales ang maging isang single mom. Oo, mahirap at nakakapagod, pero lahat ng stress niya nagdalaho sa tuwing sinasalubong siya ng matatamis ng ngiti at yakap ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Chloe pag-uwi galing trabaho. Para kay Bianca, sapat na ang pagmamahala nilang mag-ina. Pero para kay Chloe, hindi pa raw kumpleto ang kanilang family picture. Ayon sa bibo at makulit na bata, kailangan ni mommy na isang perfect husband at siya mismo ang gagawa ng paraan para mahanap ito. Kaya naman kapag may nakikita tong gwapo, matangkad at mukhang mabangong lalaki sa daan, may kakaibang diskarte si Chloe. Magpapanggap tong nawawala, iiyak at hihingi ng tulong. Sabi ni Chloe yun daw ang pinakamabilis na paraan para makahanap ng pogi at mabait na daddy. Ngunit isang hapon nagbagong lahat. Narinig ni Bianca ang anak na may masamang kausap sa balkonahe ng kanilang apartment. Nang lumabas siya para saway ng anak at magpasalamat sa estranghero, muntik siyang matigilan at himatayin sa gulat. Ang lalaking kausap ni Chloe hindi lang basta estranghero, kundi si Emmanuel Eman Del Frato. Ang bilyonaryong CEO at ang lalaking matagal niya ng tinakasan at sinubukan kalimutan 5 taon ng nakakaraan. At bago pa man makapagsalita si Bianca, mabilis na yumakap si Chloe sa kanyang binti at bumulong na may pinyong ngiti. Mom, this time, nakahanap na ako ng perfect husband para sa'yo. Promise! Paano haharapin ni Bianca ang lalaking nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso kung ang sarili niyang anak pilitong tinatawag na Daddy? Isang mapagpalang araw sa inyo mga kakwento dito sa Ayasha TV. Ako po ang inyong narrator si Miss Sandra. Sapat na nga bang pagmamahal ng isang ina para mapunan ng pangungulila ng isang anak sa kanyang ama? Para kay Bianca, sapat na ang isa. Ngunit para sa 5 taong gulang na si Chloe, may kulang sa kanilang family picture. Isang pilyong diskarte ng bata ang magiging daan para mag-cruise ang landas ng kanyang mommy at ng isang bilyonaryong CEO na matagal nang tinakasan ng kanyang nakaraan. Mga kakwento, ihanda ang inyong mga puso para sa isang seryeng puno ng kilig, panggigigil sa isang makating kontrabida at wagas na pagmamahal. Kaya naman i-ready na ang inyong mga merienda, mag-relax at sabay-sabay nating subaybayan. Mommy, tingnan mo, bilis! May kulang talaga, di ba? Halos mabitawan ni Bianca Maureen Montales ang sandok na hawak niya na biglang may humila sa laylay ng kanyang suot na apron. Nang lumingon siya, sinalubong siya ng naglalakihang mata at pilong ngiti ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Chloe. Pinakita ng bata isang piraso ng sketch paper. Doon may drawing gamit ng Crayola. May 2 stick figure, isang malaki na may mahaba at kulot na buhok na may nakasulat sa ibaba na Mommy at isang maliit na stick figure na may 2 pigtails na may label namang Chloe. Ngunit sa tabi ng stick figure ni Bianca, may isang malaking bakanting espasyo. At sa gitna ng bakanting espasyong yon, may nakaguhit na dambuhalang pulang tandang pananong. Natawa na mahina si Bianca habang pinapatay ang apoy sa kalan. Katatapos na isang nakakapagod na shift niya bilang isang freelance graphic designer at kahit masakit ang likod, sa maghapong pag-upo sa harap ng computer, isang ngiti lang ng anak tila mahiwagang gamot na nagpakalma sa buong sistema niya. Baby, ano na naman yan? Nakangiting tanong ni Bianca, sabay lohod para mapantayan ng anak. Hinawi niyang ilang hibla ng buhok na humaharang sa napakagandang mukha ni Chloe. Sinong kulang dito sa drawing mo? Seryosong ang mukha ng bata, parang isang CEO na nagpe-present ng ₱1 bilyong proyekto. Si Mr. Perfect Husband po, Mommy. Sabi sa school ni Teacher Anna, sa family picture daw po, dapat may mommy, may baby, at may daddy na nagbubuhat sa akin at nagkikiss sa forehead mo pag uwi galing work. Chloe, diba nag-usap na tayo tungkol dyan? Malambing, ngunit may kaunting pangaral na sabi ni Bianca. Sapat naman si Mommy at Chloe, diba? 2 lang tayo sa bahay pero busog tayo sa pagmamahal. Masaya tayo at hindi ka pababayaan ni Mommy. Hindi kailanman pinagsisihan ni Mommy na maging single mom dahil ikaw ang pinakamagandang regalo sa akin ng Diyos. I know naman po na superwoman ka, Mom, sagot ni Chloe sa bayakap sa leeg ng ina.
Mabango ang bata, amoy pulbos ng sanggol, dahilan para mapikit si Bianca sa labas na pasasalamat. Ngunit nang humiwalay si Chloe sa yakap, kumislap na naman ang mga mata nito. Pero I have a project. Hahanapan kita ng perfect husband at hahanapan ko ang sarili ko ng poging daddy para happy family na talaga. Di alam ni Bianca kung maiiyak ba siya sa touch o makakaramdam ng matinding kaba. Simula nang magkaisip si Chloe at mapanood ang mga fairy tale na may mga prinsipe, naging personal na misyon na ng bata ang maghanap ng lalaki para sa kanyang ina. At ang masakit sa ulo para kay Bianca, may sariling diskarte ang kanyang anak. Kapag naglalakad sila sa mall, sa grocery o kahit sa simpleng parke sa hapon, basta't may makitang matangkad, gwapo, mukhang mabango at desente ang suot na lalaki si Chloe, bigla na lang tong bibitaw sa kamay ni Bianca. Magpapanggap tong nawawala, tatayo sa harap ng gwapong estranghero, magpapaluhan ng mga mata na parang pusa sa pelikula, at kapag pinansin ng lalaki, doon na magsisimula ang banat ng bata. Excuse me po, I'm lost. Are you single? My mom is very pretty and she cooks the best spaghetti. Do you want to be my daddy? Naaalala ni Bianca ang huling beses na ginawa ni Chloe sa isang sikat na coffee shop. Muntik siyang himatayin sa hiya dahil ang tinarget ng anak ay isang banyagang modelo na mukhang nagmamadali. Kulang na lang, lamunin si Bianca ng lupa nang lumingon sa kanya ang modelo habang buhat-buhat si Chloe na tuwang-tuwa. Chloe, makinig ka kay mommy ha. Seryosong pangaral ni Bianca. Hinawakan niya magkabilang balikat ng anak. Huwag mo nang gagawin yung pagpapanggap na nawawala Mapanganib yun. Paano kung masamang taong matapatan mo? Paano kung kunin ka nila at di mo na makita si mommy? Don't worry, mom. Matalino si Chloe. Chine-check ko muna kung mukhang mabait bago ko umiyak. Pilyong sagot ng bata habang nagpipisign pa gamit ang maliliit nitong daliri. Sabi nga ni Chloe, yun daw ang fastest way para makahanap ng pogi at mabait na daddy. Ayaw mo ba nun, mom? Yung parang sa mga napapanood natin? Naku, sumasakit ang bangs ko sa'yo, Chloe. Halika na nga, kumain na tayo ng hapunan. Natatawang pagsuko ni Bianca. Habang kumakain sila ng paboritong carbonara ni Chloe, di mapigilan ni Bianca ang mapatitig sa anak. Ang mga mata ni Chloe, ang hugis ng ilong nito. Sa tuwing nakikita niya yon, may isang multo ng nakaraan, ang pilit na bumabalik sa kanyang isipan. Isang lalaki na matagal na nang ibinaon sa limot. Isang lalaki na naging dahilan ng kanyang pinakamasayang mga gabi, ngunit naging saniri ng pinakamalalim na sugat sa kanyang puso. Emmanuel, ang bulong na isang bahagi ng kanyang utak. Agad umiling si Bianca para itaboy ang isiping iyon. Hindi, 5 taon na ang nakakalipas, Bianca. Malayo na kayo sa magalong mundo ng mga Delfrado. Tahimik ng buhay ninyo ng anak mo. Huwag mo nang isipin pa ang lalaking yon. Ngunit, hindi alam ni Bianca ang tadhana ay may sariling paraan ng pagbibiro. At ang proyekto na sinasabi ng kanyang 5 taong gulang na anak ay malapit ng magbunga sa paraang hindi niya inaasahan. Isang tahimik na hapon ng Sabado, maganda ang sikat ng araw, banayad ang hangin na umihip sa labas. Kaya naman sinamantala ni Bianca ang pagkakataon para mag-asikaso ng mga labanda. Nakasampay na ang makukulay na damit ni Chloe at ang ilang uniforme niya sa trabaho sa maliit na sampayan sa kanilang balkonahe. Ang tinirahan nilang apartment matatagpuan sa ikalawang palapag na isang lumang building. Maliit lang to, sapat lang para sa maliit na sala, kusina at isang silid tulugan na pagkahatian nilang mag-ina. Bagamat simple, pinuno ito ni Bianca ng mga halaman at makukulay na kortina para maging maaliwalas at maging isang mainit na tahanan para kay Chloe. Habang nagtitiklop ng mga natuyong damit sa sala, napansin ni Bianca na biglang tumahimik ang paligid. Kadalasan sa ganitong oras maririnig ang boses ni Chloe na kunwaring nakikipag-usap sa kanyang manika o kaya naman kumakanta ng mga nursery rhymes sa telebisyon. Ngunit ngayon, sobrang tahimik. Chloe? Tawag ni Bianca habang binababa ang isang tiniklop na tuwalya. Baby, nasan ka? Walang sumagot. Lumakas ang kabog sa dibdib ni Bianca.
Bilang isang single mom, otomatiko ang kanyang pagiging praning pagdating sa kaligtasan ng anak. Mabilis siyang tumayo at hinarap ang bata sa maliit na kusina at sa banyo, pero wala doon si Chloe. Bigla may narinig siyang mga hagikik at boses mula sa direksyon ng balkonahe. Pero wala doon si Chloe. Bukas ang sliding door na gawa sa salamin at ang manipis na kortina sumasayaw sa hangin. My mommy is the best cook in the whole wide world. Dynamic siya at super ganda, katulad ni Elsa sa Frozen. Tsaka hindi niya ako pinapagalitan kapag nakaka-break ako ng toys. Marubdob at proud na kwento ni Chloe sa kung sino man. Napakunot ang noo ni Bianca. Sinong kausap ng anak niya? Nasa ikalawang palapag sila ng building at ang balkonahe nakadungaw sa gilid ng eskinita na daanan ng mga tao. Talaga? Ba't parang wala siyang kasama? Nasaan ang daddy mo? Sagot na isang boses mula sa ibaba. Ang boses na yon, isang baritono, malalim, swabe at may pamilyar na tono na tila isang kuryenteng gumuhit sa buong katawan ni Bianca. Ang boses na naging musika sa kanyang mga gabi, 5 taon nang nakakaraan. Isang boses na hindi niya malilimutan kahit pilitin niyang burahin sa kanyang sistema. Napatigil si Bianca sa paghakbang. Hindi maaari, bulong niya sa sarili, habang ang kanyang puso ay nagsisimula ng pumalag sa loob ng kanyang dibdib na parang ibon na gustong kumawala. Kasi po, hinahanapan ko po siya ng husband, patuloy na sagot ni Chloe. Walang kamalay-malay sa reaksyon ng kanyang ina sa loob ng bahay. Sumunod ang marahang pagtawa ng bata. Ikaw po, mister, may asawa ka na ba? Pogi ka po, bagay kayo ng mommy ko, babango ka po, amoy mayaman. Mabilis na bumalik ang wisyo ni Bianca mula sa pagkagulat. Umiral ang takot at protektibong instingto niya bilang ina. Sinong laking yon na kinakausap ang kanyang 5 taong gulang na anak at nagtatanong ng mga personal na bagay? Chloe, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag kang makikipag-usap sa hindi mo kilala? Galit at may halong kaba ang boses ni Bianca habang mabilis niyang hinahawi ang kortina at humahakbang palabas ng balkonahe. Agad niyang hinawakan ang balikat ni Chloe para hilahin to pabalik sa loob. Ngunit ang mga sumunod na salita tila natuyo sa kanyang lalamunan. Ang mundo tila huminto sa pag-ikot at ang ingay ng mga sasakyan sa malapit na kalsada biglang nawala. Sa ibaba ng balkonahe, ilang metro lang ang layo mula sa kinatatayuan nila, may isang matangkad na lalaking nakatayo sa tabi ng isang makintab at mamahaling itim na kotse. May hawak tong leather folder, nakasuot ng dekalidad na gray suit na halatang sadyang pinatahe para sa perpekto nitong pangangatawan. Ang buhok maayos na nakastyle at ang mga matatangos na ilong at matatalas na panga eksaktong-eksakto sa lalaking palaging nagpapakita sa kanyang mga panaginip. Lumingon ang lalaki pa itaas nang marinig ang boses ni Bianca. Nagtamang kanilang mga paningin, ang madidilim at misteryosong mata ng lalaki na laki sa matinding gulat, habang ang hawak itong ballpen, muntik nang mahulog sa semento. Si Emmanuel Evan Delfrado. Ang lalaking una nagpatibok sa kanyang puso, ang lalaking nag-iwan ng pinakamalalim na sugat at ang nag-iisang lalaking hindi niya inaasahan na makikita niyang muli sa ganitong tagpo. Bago pa man makapagsalita o makahuma si Bianca sa tindi ng shock, mabilis yumakap si Chloe sa kanyang binti. Tumingala ang bibong bata sa kanya, may dambuhalang ngiti sa mga labi at bumulong na tila may malaking sekretong binabahagi. Mom, this time nakanap na ako ng perfect husband sa'yo. Promise, siya na talaga. Nanlaki ang mga mata ni Eman habang nakatingala sa balkonahe. Ang letter folder na hawak niya ay dahan-dahan bumababa sa kanyang gilid. Tila hindi rin siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa loob ng 5 taon, walang gabi na hindi niya naisip ang mukhang yon. Ang mukha na bigla na lang naglahong parang bula. Bianca? Ang mahinang usal ni Eman, ngunit sapat na para dalahin ang hangin hanggang sa itaas ng balkonahe. Ikaw nga ba yan?
Di makagalaw si Bianca. Ang 5 taong pinaghirapan niyang itayo na pader sa kanyang puso, ang pader ng pagiging matatag, ang pagiging independenteng single mom ay tila gumuho sa isang kurap dahil sa isang sulyap ng lalaki. Mas lalo tong naging matipuno ngayon. Ang mga balikat nito mas malawak at ang aura nito mas bumigat. Tanda na siya ng ganap na namamahala sa Delfrado Group of Companies. Mommy, why are you frozen po like Elsa? Pili ang kalabit ni Chloe sa kanyang apron habang nakatingala pa rin kay Eman na parang nakakita ng isang mamahaling laruan. Bago pa man makapagsalita si Bianca para bawiin ang kanyang boses, mabilis yumakap si Chloe sa kanyang binti. Tumingala ng may malaking ngiti at bumulong sa paraang naririnig naman ang lahat. Mom, this time, nakahanap na ako ng perfect husband para sa'yo. Promise. Pogi siya, mabait at mukhang mabango. Pwede ko na ba siyang tawaging daddy? Ang bulong na yon ni Chloe nagpabalik sa wisya ni Bianca, kasabay na matinding kaba. Pilit niyang hinilang sarili mula sa pagkakatulala. Nilagyan niya ng lamig at tatag ang kanyang mukha, bagaman ang kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ng apron ay nanginginig na. Chloe, pasok sa loob. Ngayon din. Seryoso at mababa ang tono ng boses ni Bianca. Pero mom, ang sabi ko, pasok sa loob, Chloe. Mag-uusap tayo? Pag-uulit ni Bianca na may tonong di pwedeng baliin pa ng bata. Napasimangot ang maliit na mukha ni Chloe. Batid niyang galit na ang kanyang ina kapag tinawag na siya sa buong pangalan nito. Ngunit bago pumasok sa loob ng sliding door, lumingon muna to kay Eman na nasa ibaba. Tinaas ang maliit na kamay at nag-wave. Bye, daddy-to-be. Don't leave po ah. Na makapasok si Chloe at tuluyang sumara ang kortina, si Bianca naman ang humarap sa gilid ng balkonahe. Nakadungaw kay Eman na ngayon nakatitig pa rin sa kanya nang may halong pagkamangha at di may paliwanag na pangungulila. Anak mo siya, Bianca? Tanong na Eman. Ang boses may kaunting panginginig na pilit itong itago. Lumapit ito ng ilang hakbang sa tapat mismo ng balkonahe. Ilang taon na siya? 5 taon. Malamig at walang emosyong sagot ni Bianca kahit sa loob-loob niya parang may sumasabog na bomba. 5 taon. Sapat na para mapagtanto na isang matalinong lalaki na tulad ni Eman kung kailan siya ay pinanganak, ngunit di pwedeng ipahalata ni Bianca. At wala kang pakialam doon, Emmanuel. Anong ginagawa mo rito sa lugar namin? Para mo nalaman ang address ko? Bumuntong hilinga si Eman. Dinaliti ang isang kamay sa kanyang bulsa habang ang isa naman hinawakan ang sariling batok. Isang ugali nito kapag naguguluhan o nape-pressure. Hindi ko alam na dito ka nakatira. Ina-audit ng kumpanya namin ng property na ito. Ang Delfrado Real Estate ay nakabili ng lupang tinitirikan ng apartment na yan noong nakaraang buwan. Kaya't nandito ako para sa isang site inspection. Tumingala muli si Eman diretso sa mga mata ni Bianca. Bianca, 5 taon kitang hinanap. Nagpunta ako sa lumang probinsya ninyo. Tinanong ko mga kaibigan mo pero walang gustong magsalita. Bigla ka na lang nawala pagkatapos ng gabing yon. Pagkatapos natin mag-away dahil kay Katrina, bakit ka umalis? Umalis ako dahil yon ang tama, Eman. At dahil hindi ako kabilang sa mundo mo. Sagot ni Bianca. Ramdam ang pait na dula sa kanyang dila sa pagbanggit sa pangalan ng kontrabida. At pakiusap, kung tapos ka na sa inspection mo, umalis ka na. Huwag mo nang lalapitan ang anak ko. Estranghero ka sa amin. Estranghero? Bianca, matapos ang lahat na naging turingan natin. Tapos na ang lahat, Emmanuel. 5 taon ang nakakalipas. Mabilis sinara ni Bianca ang pinto ng balkonahe nang di na hinihintay ang susunod na sasabihin ng lalaki. Pagkasara ng pinto, mabilis niyang hinila ang makapal na kortina. Doon, sa likod ng tela, tuluyan nang nanghina ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa dingding at dahan-dahang napaupo sa sahig, habang kanyang kanang kamay nakahawak sa kanyang dibdib na halos sumasabog na sa bilis ng tibok. Nandito si Eman. Ang lalaking pilit niyang tinalikuran ay muling nagbalik at ang mas malala, ito na ang may-ari ng lupang kanilang tinitirhan. Habang nakasandal sa malamig na semento sa likod ng kortina, ramdam ni Bianca ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata hanggang tuluyan ng pumatak ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan. Ang bawat patak ng luha tila may kasamang alaala. Mga alaalang pilit niyang ibinaon sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit muling hinukay na isang saglit na pagtatagpo.
5 taon na nakararaan, si Bianca ay isang simpleng working student. Dahil sa kanyang talino sa sining at disenyo, nakuha siyang scholar at part-time creative assistant sa marketing department ng Delfrado Group of Companies. Doon niya nakilala si Emmanuel. Si Eman ang nagniningning na tagapagmana ng buong imperyo, matalino, hinahangaan at tinitingala ng lahat. Sa unang tingin, mukhang imposibleng nagtagpo ang kanilang mga mundo. Ngunit sa mga gabing magkasama silang nag-overtime sa opisina, sa mga simpleng paghahatid nito sa kanya sa sasakyan kapag umuulan at sa mga seryosong usapan tungkol sa mga pangarap sa buhay, nahulog ang loob nila sa isa't isa. Naging lihim ang kanilang relasyon, isang relasyong puno ng tamis, mga nakakakilig na sulyap sa gitna ng mga pagpupulong at mga pangako ng walang hanggang pag-ibig sa ilalim ng bituin. Si Eman ang nagparamdam sa kanya kung gaano kasarap mahalin. Ngunit ang isang magandang panaginip ay mabilis na nagising sa malapit na katotohanan. Nalaman ng mga magulang ni Eman ang tungkol sa kanila. Hindi matanggap ng Don at Donya na ang natatayang tagapagmana ay nakikipag-date sa isang hamak na assistant. Ginamit ng pamilya Delfrado ang kanilang kapangyarihan. Hinarang ang mga raket ng tatay ni Bianca at pinagbanta ang tatanggalin ng kanyang scholarship. At ang pinakamasakit sa lahat ay pinakilala sa kanya ng pamilya si Katrina Alcantara, ang maganda, mayaman, ngunit mapagmataas na heredera ng Alcantara Shipping Lines na itinakda ng mga magulang para kay Eman. Naalala pa ni Bianca ang huling gabi bago siya umalis. Hinarap siya ni Katrina sa isang pribadong restaurant. Sinampal sa mukha niya ang katotohanan na kailanman hindi siya matatanggap sa mataas na lipunan. Panandali ang aliw ka lang ni Eman, Bianca. Sa huli, sa isang tulad ko pa rin siya babagsak dahil negosyo at kapangyarihan ang nagpapatakbo sa mundo namin. Huwag kang ambisyosa. Ang mga salitang yon ni Katrina ay parang lasing pumatay sa kanyang pagkatao. Nang gabing yon, nag-away sila ni Eman dahil hindi na kaya ni Bianca ang pressure at sakit. At pagkalipas na ilang araw, bago pa man niya masabi kay Eman ang pinakamalaking balita na positibo ang kanyang pregnancy test, nag-empake na siya at lumayo nang walang pasabi. Mommy, bakit ka po umiiyak? Bad ba si Tito Pogi sa ibaba? Nagbalik sa realidad si Bianca nang marinig ang maliit at nag-aaralang boses ni Chloe. Nakatayo ang bata sa harapan niya, hawak ang laylayan ng kanyang apron at may lungkot sa mga mata. Mabilis pinunasan ni Bianca ang kanyang mga pisngi at pilit na ngumiti. Binuhat niya si Chloe at kinalong sa kanyang kandungan. Hindi baby, napuwing lang si mommy. Okay lang si mommy. Hinawakan ni Chloe ang magkabilang pisngi ng ina gamit ang maliit at malambot nitong mga kamay. Don't cry po, mom. Kung bad si Tito Pogi, I will not make him my daddy na. I don't want mommy to be sad. Niyakap ng napakahigpit ni Bianca ang anak. Binaon ang mukha sa balikat nito habang muling nanginginig ang tahimik na pag-iyak. Si Chloe ay anak ni Eman, walang duda doon. Ang mga mata ng bata, ang hugis ng mukha kapag umingiti, pati na ang pagiging palakaibigan at matigas ang ulo, lahat nakuha kay Eman. Ngunit ito na ang pinakamalaking takot ni Bianca. Kung malalaman ng pamilya Delfrado na may anak si Eman sa isang katulad niya, siguradong gagamitin ng mga ito ang pera at koneksyon para agawin si Chloe sa kanya. At kapag nawala si Chloe, parang kinuha na rin ang mismong buhay ni Bianca. Hinding-hindi ko hahayaan na makuha kanila sa akin, Chloe. Hinding-hindi. Bulong ni Bianca sa hangin habang pinapangako sa sariling gagawin niyang lahat, maprotektahan lang kanilang munting pamilya. Kahit pang ibig sabihin nito ay ang muling pagtakbo palayo sa lalaking kailanman ay hindi niya nagawang kalimutan. Kinabukasan, parang may madilim na ulap na lumukob sa buhay ni Bianca. Hirap siyang mag-focus sa kanyang trabaho sa creative agency kung saan siya pumapasok 3 beses sa isang linggo bilang lead graphic designer. Ang bawat kaluskos sa labas ay tila nagpapatalon sa kanyang puso. Natatakot na baka bigla na namang sumulpot sa Eman. Ngunit bandang 3:00 ng hapon, isang marangya at makintab na itim na sasakyan ang pumarada sa tapat mismo ng glass building ng kanilang opisina. Hindi si Eman ang bumaba mula sa backseat nito. Isang pares ng mamahaling pulang high heels ang unang tumapak sa semento. Kasunod noon ay isang babaeng nakasuot ng fitted designer dress. May suot na dambuhalang sunglasses at may bitbit na luxury handbag.
Naglakad ito na parang pag-aari ang buong kalsada. Si Katrina Alcantara. Excuse me, where is Bianca Montales? Maarte at mataas ang boses na tanong ni Katrina sa receptionist habang tinatanggal ang kanyang shades. Walang pakialam kung pinagtitinginan siya ng mga empleyado dahil sa kanyang eksena. Dapat tayo si Bianca mula sa kanyang cubicle nang marinig ang pamilyar at nakakarinding boses na iyon. Lumabas siya sa lobby para harapin to bago pa gumawa ng mas malaking gulo. Katrina, anong ginagawa mo rito? Humarap sa kanya si Katrina. Tinaasan niya si Bianca ng kilay mula ulo hanggang paa, sabay ngisi ng mapang-api. Well. Sabi ko na nga ba hindi nagkakamali ang driver ko? Siyang nakakita sa iyo at sa anak mo kahapon na kalandian si Eman sa tapat ng isang cheap apartment. Huwag mong madamay-damay ang anak ko dito, Katrina. May pagbabanta sa boses ni Bianca habang pinipilit na maging kalmado. At kung wala kang importanteng transaksyon sa kumpanyang ito, pakiusap, umalis ka na. Transaksyon? Baka gusto mo na ipaalala ko sa'yo kung sinong kausap mo. Humakbang papalapit si Katrina. Amoy na amoy ang mamahaling pabango nito na halos nakakasulasok sa tapang. 5 years mong naitago ang dumi mo, Bianca. Bakit ka pa bumalik? Nagpapapansin ka na naman ba kay Eman dahil nalaman mong siya ang ganap na CEO? Wala akong pinapansin. Siya ang nagpunta sa lugar namin para sa trabaho niya. Depensa ni Bianca? Oh please, huwag kang mag-acting na para bang inosente. Alam kong diskarte ng mga katulad mong hampas lupa. Ginagamit mong anak mo para maawa sa si Eman. Sigaw ni Katrina dahilan para magbulungan ng mga katrabaho ni Bianca sa paligid. Itaas ni Katrina ang kanyang kanang kamay, sadyang pinangalandakan sa muka ang isang dambuhalang diamond ring na kumikinang sa ilaw ng lobby. Tingnan mo to, ako ang fiancé ni Eman. Tinakda kami ng mga magulang namin at sa akin pa rin ang bagsak niya kahit anong landi ang gawin mo, kaya kung ako sa'yo, lumayas ka na naman habang maaga pa. Lumapit palalo si Katrina. Halos magdikit ang kanilang mga mukha habang bumubulong to ng may matinding gigil. Isang sulyap o dapo pa ng tingin sa fiancé ko. O kapag ginamit mo bang anak mo para lumapit sa kanya, sisiguraduhin ko, mawawalan ka ng trabaho. Mapapalayas kayo sa tinitirhan ninyo at gigibain ko ang buhay mo. Subukan mo ko, Bianca. Bago pa makasagot si Bianca, sadyang tinalikuran siya ni Katrina. Ngunit, bago magmarcha palabas, sadyang tinabig ng siko nito ang baso ng mainit na kape na nasa ibabaw ng mesa ni Bianca malapit sa lobby. Clash! Natapon ng kape sa mga papeles at sa sahig, habang ang mga kasalanan ni Bianca ay napasinghap. Sa gulat, humalakak siya ng mahina si Katrina nang hindi man lamang lumilingon. Oops, sorry, my bad. Maarte nitong sabi habang naglalakad papalabas na parang isang reyna na katatapos lamang magparusa. Naiwang nakatayo si Bianca sa gitna ng lobby, nanginginig ang buong katawan sa galit, hiya at takot. Ang banta ni Katrina hindi biro at alam niya may kakayahan ng pamilya nito na tutuunin ang bawat salitang binitawan nito. Habang nagmamarcha palabas ng lobby si Katrina na may mapang-aping ngiti sa mga labi, pakiramdam niya na panalunan niya ang unang laban. Subalit paglampas niya sa glass door ng kumpanya, tila napahako ang kanyang mga paa sa semento. Nakatayo sa tabi ng haligi ng building si Emmanuel. Balak sana nitong surpresahin si Bianca para humingi ng tawad sa biglaang paglitaw niya kahapon at para formal na makipag-usap. Ngunit hindi niya inaasahan ang madarat nandoon si Katrina. Narinig ni Eman ang bawat salita, ang bawat sigaw at ang pananakot na binitawan ng babae kay Bianca. Kitang-kita niya rin paano sadyang itumba nito ang kape sa mesa ng kumpanya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, bigla nawala ang kulay sa mukha ni Katrina. Ang kaninang mapagmataas na aura ay napalitan ng matinding kaba. Eman, honey, nandito ka pala. Pilit na nagpabebe, guri na boses ni Katrina habang humahakbang papalapit para humawak sa braso ng lalaki. Ngunit bago pa niya madampian ang tela ng suit ni Eman, mabilis tong umiwas. Hinawakan ni Eman si Katrina sa braso hindi para saktan, kundi para hilahin to ng mabilis at marahas patungo sa mas tahimik na gilid ng building, malayo sa paningin ng mga tao. Eman, nasasaktan ako. Ano ba? Pagmamaktol ni Katrina habang pouting ang mga labi.
Ano ang karapatan mong pumarito? At pagbantaan si Bianca? Ang boses ni Eman hindi sumisigaw, ngunit ang lamig at talas ito ay mas nakakatakot pa sa kulog. Ang mga mata niya ay nagliliyab sa galit. I was just protecting what's mine, honey. Lumalandi na naman ang babaengan sa'yo. Nakita siya ng driver ko kahapon, kinakausap ka sa labas ng bahay niya. Ginagamit pa niyang bata para akitin ka. Depensa ni Katrina habang umaakto na para bang siya ang biktima. Inaayos ko lang ang dumi na ginagawa niya. Hindi ko kailanman naging pag-aari ang singsing na yan, Katrina. At hindi kita naging fiancé. Pagmamatigas ni Eman, sabay duro sa dambuhalang diamond ring sa daliri ng babae. Ikaw, ang tatay mo at ang mga magulang ko ang nagpumilit ng kasunduang yan para sa negosyo ninyo. 5 taon ko nang sinasabi sa iyo wala akong pakialam sa arranged marriage na yan. Pero Eman, para sa kumpanya natin to, wala akong pakialam sa kumpanya kung ang kapalit ay maging katulad mo. Putol ni Eman. Lalong humigpit ang panga. Humakbang siya papalapit kay Katrina na naging dahilan para mapaatras ang babae sa pader. At tatandaan mo to. Katrina Alcantara, markahan mo ang bawat salitang sasabihin ko ngayon. Pinatong ni Emma ang kanyang kamay sa pader. Malapit sa mukha ni Katrina, sapat para manginig sa takot ang kontrabida. Kapag may nangyaring masama kay Bianca o sa anak niya, kahit isang buhok lang ang mawalay sa kanila o kahit kaunting iyak ang marinig ko mula sa kanila dahil sa'yo, hindi ko lang ibabasurang kasunduan ng mga pamilya natin. Buwaba ang tono ng boses ni Eman, naging mas madilim. Sisiguraduhin ko, gagamitin ko ang buong pwersa ng Delfrado Group para ibagsak, gumuho at ibaon sa utang Alcantara Shipping Lines. Gagamitin kong bawat sentimo ko para mabulok ka sa korte sa harassment. Subukan mo ko, Katrina. Tingnan natin kung sinong mawawalan ng tirahan at trabaho sa huli. Naiwang nakatanga si Katrina. Ang kanyang mga labi nanginginig at ang mga mata ay nagtubig. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na hiya at galit. Hindi pa siya naganyan ng kahit na sinong lalaki, lalo ng lalaking matagal niya nang gustong angkinin. Hindi ako papayag na makuha ka ng hampas lupang yan, Eman. Hindi. Pagmamaktol at hiyaw ni Katrina habang nagpapadyak ang kanyang high heel sa semento. Pinapanood si Emma na tumalikod at naglakad palayo nang hindi man lang siya muling lumilingon. Samantala, mula sa glass window ng opisina, nakita ni Bianca ang bahagi ng pagtatalo ng dalawa sa labas. Kahit hindi niya naririnig ang mga salita, ramdam niya ang bigat ng depensang ginawa ni Eman para sa kanya. Isang pamilyar na init ang muling gumapang sa kanyang puso, ngunit kaagad nitong pinatay. Wag, Bianca. Mapanganib pa rin ang lumapit. Hindi basta-basta sumusuko si Emmanuel Delfrado. Kung may isang bagay siyang natutunan sa pagpapatakbo ng isang dambuhalang imperyo, yun ay ang diskarte at tiyaga. At sa pagkakataong to, alam niya, ang pinakamalakas na alas na ay walang iba kundi ang bibo at pilong si Chloe. Gagamitin niya ang proyekto ng bata para unti-unting makabalik sa buhay ng mag-ina. Isang magandang hapon ng Sabado, naglalakad sina Bianca at Chloe sa pampublikong parke na malapit sa kanilang apartment. Ito ang nakasanay nilang bonding tuwing weekend, ang magpahangin, manood ng mga kalapati at maglakad-lakad. Habang naglalakad, biglang binitawan ni Chloe ang kamay ni Bianca nang makita ang isang pamilyar na bulto ng lalaki sa may lilim ng malaking puno ng mangga. Daddy Eman? Malakas sa sigaw ni Chloe. Muntik nang matisod si Bianca sa sarili niyang mga paa nang marinig ang tawag ng anak. Bago pa man niya mapigilan ang bata, mabilis sa tumakbo si Chloe patungo sa lalaki. Si Eman nga, ngunit ngayon hindi na siya nakasuit at tie. Nakasuot lamang ito ng simpleng white shirt, maong pants at white sneakers. Isang itsura na matagal nang hindi nakikita ni Bianca pero nagpabata rito ng 10 taon. Sa kaliwang kamay nito may hawak siyang dambuhalang pink cotton candy at sa kanan naman isang giant, malambot na teddy bear na mas malaki pa kay Chloe. Hi, Princess! Abotenga ang ngiti ni Eman habang binababa ang mga dala at mabilis binuhat si Chloe sabay ikot dito sa hangin. Hi, Daddy Eman! Wow, is that for me po?
Pagturo ni Chloe sa giant teddy bear habang nakakapit sa leeg ng lalaki. Of course, para sa pinakamagandang partner ko sa proyekto, banat ni Eman sabay kindat sa bata. Hingal na humabol si Bianca sa dalawa. Salubong ang mga kilay at nakapamewang. Eman, ano ba? Ilang beses ko ba sa'yong sasabihin na wag mong sanayin ng anak kong tinatawag ka niyan? At ano yung mga dala mo? Baka sirain mong ngipin ng bata sa asukal. Binaba ni Eman si Chloe, ngunit nanatili siyang nakaluhod para mapantayan ng bata. Habang nakatingala kay Bianca na may mapanuring mga mata. Bianca, pambawi lang to. Tsaka nagpaalam ako kay Chloe kanina sa chat. Nagtanong ako sa landlord kung nasan kayo. May pakikipag-chat ka na ba sa 5 taong gulang? Inirapan siya ni Bianca, bagaman sa loob-loob niya, may kung anong kurot sa init ng kanyang puso. Kapag nakikita ang natural na koneksyon ng dalawa, magkamukha talaga sila, lalo na kapag sabay nang umingiti. Mommy, please, let's have a picnic po kasama si Daddy Eman. Look, he brought a big blanket and yummy sandwiches. Pagsusumamo ni Chloe. Pinagdikit ang dalawang maliliit na palad habang nagpapakyut. Walang nagawa si Bianca kung hindi bumuntong hininga at sumuko. Fine, pero 1 oras lang ha? Yes, sabay na nag-high five sina Eman at Chloe, dahilan para mapangiti na rin ng lihim si Bianca. Naglatag sila ng checkered na tela sa damuhan. Doon napanood ni Bianca kung paano asikasuhin ni Eman ang kanilang anak. Pinupunasan ito ang gilid ng labi ni Chloe kapag natatapon ng juice. Tinutulungan tong buksan ang baon at nakikinig sa mga mahahabang kwento ng bata tungkol sa kanyang mga kalaro sa seryosong paraan na parang isang multi-million business proposal ang pinapakinggan nito. Bianca, mahispanong tawag ni Eman nang pansamantalang magtakbo si Chloe sa di kalayuan para habulin ng isang paru-paro. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon kahit bilang kaibigan lang muna. Gusto kong makabawi sa lahat ng taon na wala ako sa tabi ninyo. Tumingin si Bianca sa damuhan, pinaglalaroan ang laylay ng kanyang damit. Eman, mahirap. Ang daming nagbago. May Katrina pa na handang sumira sa amin. Hindi akong umalis, Bianca. Ikaw ang lumayo noon nang walang pasabi. Paalala ni Eman. May bahid ng lumang sakit sa boses. Lumapit siya ng kaunti. Marahang hinawakan ng kamay ni Bianca na nasa ibabaw ng tela. Pero ngayong nahanap ko na kayo, hindi ko na kayo hahayaan pang mawala ulit. Haharapin ko ang kahit sino, kahit ang sarili kong pamilya. Maprotektahan ko lang kayo. Tiningnan ni Bianca ang kanilang mga magkasarikop na kamay. Ang init ng palad ni Eman pamilyar pa rin, at sa bawat banayad ng haplos nito unti-unti, natutunaw ang matigas na yelo sa kanyang puso. Ngunit sa likod ng tamis ng hapong yon, alam ni Bianca na may nagbabadyang bagyo. Habang masaya at puno ng tawanan, ang simpleng picnic ni na Bianca, Eman at Chloe sa parke, hindi nila alam. May isang pares na mga mata, ang lihim na nagmamasid sa kanila mula sa di kalayuan. Sa loob ng isang nakaparadang sasakyan, hawak ng isang lalaki ang kanyang cellphone at sunod-sunod kinuhanan ng litrato ang mag-asawa at ang bata habang nagtatawanan. Agad nitong sinend ang mga larawan sa kanyang amo. Sa isang marangya at eksklusibong salon sa Makati, kasalukuyang nagpapakulay ng kuko si Katrina Alcantara habang nakasandal sa leather seat. Nang tumunog ang kanyang cellphone, maarte niya itong dinampot. Ngunit nang makita mga litrato, biglang nagbagong kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos mayari ang mamahaling baso ng champagne na hawak niya sa tindi ng gigil. Kitang-kita sa litrato kung paano haplusin ni Eman ang kamay ni Bianca at kung paano nagniningning ang mga mata nito habang karga ang batang si Chloe. Aba, talagang matigas ang mukha ng hampastupang yan. Pagngangalit ni Katrina habang nanginginig ang mga labi sa galit. Sinabihan ko na siya, pero talagang ginagamit niyang anak niya para akitin ang fiancé ko. Hindi ako papayag na maging katawa-tawa sa high society. Para kay Katrina, si Emma na isang tropeyo na hindi pwedeng makuha ng iba. Lalo na isang katulad ni Bianca. Agad siyang tumayo, hindi na tinapos ang kanyang pedicure at mabilis tinawagan ng kanyang sekretarya at ilang koneksyon. Kailangan mawala ang batang yan at ang nanay niyang malandi sa paningin ni Eman. Gawin ninyong lahat. Utos niya sa telepono. Ginamit ni Katrina ang pera at kapangyarihan ng pamilya Alcantara para simulan ang kanyang paghihigante.
Una niyang tinarget ang mismong tinitirhan ng mag-ina. Kinausap ang dating landlord ng lumang apartment na bagamat nabili na ni Eman ang kumpanyang may-ari ng lupa, ang mismong namamahala sa building ay madaling nasuhulan ng pera ni Katrina. Kinabukasan, gulat at kaba ang sumalubong kay Bianca pag uwi niya galing paghatid kay Chloe sa school. May nakapaskil na isang puting papel sa kanyang pinto, isang opisyal eviction notice. Inaatasan kayong lisanin ng inyong inuupahang unit sa loob ng 3 araw dahil sa biglaang demolisyon at pagsasaayos ng building, ang nakasaad sa sulat. 3 araw? Halos maiyak na usal ni Bianca. Walang legal na basihan ng sulat, ngunit alam niya kapag mayaman ang kalaban, madali nitong nagagawa ang ganitong panggigipit. Di pa doon nagtapos ang gabi. Habang natatarantang nag-iisip si Bianca kung saan sila lilipat ng anak, biglang tumunog ang kanyang laptop. Sunod-sunod na email ang dumating mula sa 3 sa kanyang pinakamalalaking freelance clients bilang graphic designer. Lahat sila may isang mensahe, kinakansela na ang kanilang mga kontrata sa kanya nang walang malinaw na dahilan. Ang totoo, tinawagan ni Katrina ang mga kumpanyang yon na karamihan may business tie sa Alcantara Shipping Lines at binantang puputulin ang kanilang transaksyon kung patuloy nilang kukunin ang serbisyo ni Bianca. Gusto mo ng gera, Bianca? Tingnan natin kung saan ka pupulutin ngayon ng anak mo kapag wala ka ng pera at tirahan. Humalakhak na mapakla si Katrina habang nakatingin sa salamin ng kanyang kwarto. Parang isang higad na handang-handang magkalat ng pangangati sa buhay ng may buhay. Nanghina si Bianca at napaupo sa gilid ng kama. Tinignan niya si Chloe na mahimbing ng natutulog sa tabi ng kanyang mga laruan. Pumatak ang luha ni Bianca. Naramdaman niya ang unti-unting pagsisikip ng mundo para sa kanila at alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na si Katrina ang may gawa ng lahat ng to. Maghahating gabi na pero wala pang tulog si Bianca. Puno ng mga kahon, plastic bags at mga nakatuping damit ang sahig ng kanilang sala. Umiiyak si Bianca habang nag-iempake ng mga gamit nila ng anak. Bawat damit ni Chloe na isinisilid niya sa bag ay parang may kasamang bigat sa kanyang dibdib. Naguguluhan, natatakot at pagod na siya. Saan sila pupunta sa loob ng 3 araw? Paano niya bubuhayin ang anak kung sabay-sabay na nawala ang kanyang mga kliyente? Bigla, narinig ni Bianca ang sunod-sunod at mabilis nakatok sa labas ng kanilang pinto. Knock, knock, knock! Bianca, buksan mo to, please? Boses yun ni Eman. Baka sa tono nito ang matinding pag-aalala at pagmamadali. Nalaman niya mula sa kanyang tauhan sa real estate department na may naglabas ng illegal na eviction notice sa unit ni Bianca. Sa tindi ng pagod, puyat at emosyon, tuluyan ang napuno si Bianca. Parang isang dam na bumigay ang kanyang tiyaga. Mabilis siyang tumayo, lumapit sa pinto at marahas itong binuksan. Hinarap niya si Emma na may luhaang mga mata, gulo-gulong buhok at nanginginig ng mga labi. Masaya ka na ba, Emma? Sigaw ni Bianca sa gitna ng pagkagulhol. Hindi na pinalaking makapasok ang lalaki. Masaya ka na ba na nakita mo kami sa ganitong estado? Dahil sa'yo. Dahil sa pagpasok mo ulit sa buhay namin, sinisira ng Katrina na yan ang buhay ko. Nawalan ako ng tirahan. Nawalan ako ng mga kliyente. Nagising na lang ako. Wala na ako mapapakain sa anak ko. Natigilan si Eman. Parang sinaksak ang puso niya na makita ang labis na paghihirap sa mukha ng babaeng mahal niya. Humakbang siya papalapit para hawakan to. Bianca, bilalita lang sa akin. Di ko alam na umabot sa ganito. Gagawin ko ng paraan. Ano pang gagawin mo ng paraan? Pinalo ni Bianca ang dibdib ni Eman gamit ang kanyang maliit na kamao. Ano pa ba ang gusto niyong mayayaman, ha? Ano pa ba ang gusto mo mula sa akin, Emmanuel? Ipapaubaya ko na ba sa'yo si Chloe? Kunin mo siya sa akin para lang maging tahimik ng buhay namin? Napatigil ang mundo para kay Eman. Ang mga salitang binitawan ni Bianca, tila isang dambuhalang kidlat na nagpabingi sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata at dahan-dahan buwaba ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawak kay Bianca. Anong sabi mo? Ang boses ni Eman ay halos bulong na lamang sa tindi ng gulat. Paubaya si Chloe? Bianca, si Chloe, anak ko siya? Napatakip ng bibig si Bianca. Sa tindi ng galit at ng emosyon na dulas siya, ang sekretong 5 taon niyang iningatan at tinago gamit ang kanyang sariling buhay, tuluyan ng kumawala sa isang galit ng kahinaan. Napaiwas siya ng tingin at muling napakagulhol.
Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Eman. Humakbang siya papalapit sa loob ng apartment, sinara ang pinto at mariing hinawakan ng magkabilang balikat ni Bianca. May sariling luha na rin na nagniningning sa mga mata ng lalaki. Sagutin mo ko, Bianca. Si Chloe ba? Siya ba ang dahilan kung bakit ka lumayo noon? Dahil buntis ka? At tinago mo sa akin ang anak natin. Nagmamakawa ang boses ni Eman. Halo-halo ang saya, sakit at pagsisisi. Oo, Eman, anak mo siya. Pag-amin ni Bianca. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito habang umaagos ang luha. Kaya ako lumayo dahil natatakot ako. Walang-wala ko noon kumpara sa pamilya mo. Sinabi sa akin ng mga magulang mo at ni Katrina, sisirain nilang pamilya ko. Natakot ako na kapag nalaman yung buntis ako, gagamitin yung pera at kapangyarihan nyo para agawin sa akin ang anak ko. Si Chloe lang ang meron ako, Eman. Siya lang ang nag-iisang kayamanan ko. Bago pa matapos ni Bianca ang kanyang sasabihin, hinila na siya ni Eman sa isang napakahigpit na yakap. Binaon ni Eman ang kanyang mukha sa buhok ni Bianca. Baliwala ang luhong tumutulan na rin sa kanyang mga sariling pisngi. Patawad Bianca, bulong ni Eman habang hinahampas ang likod nito. Hindi ko gagawin yan. Hindi ko haagawin ang anak natin sa'yo at hindi ako papayag na saktan o gipitin kayo ng kahit na sino, lalo na ng Katrina na yan. Ako ang haharap sa kanila ngayon, Bianca. Ako ang magiging pader ninyo. Sa loob ng mahigpit na yakap na yon ni Eman, sa kabila ng takot at gulo na karamdam si Bianca ng isang uri ng kaligtasan na matagal niya nang hindi nararanasan bilang isang single mom. Ang proyekto ni Chloe unti-unti nang nagkaroon ng katuparan sa parang masigit pa sa inaasahan nilang dalawa. Kinausap ni Emmanuel ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado at mga tauhan bago sumapit ang umaga. Ang emosyon ng nagdaang gabi, ang nalaman na may anak siya kay Bianca at ang panggigipit na ginawa sa kanyang mag-ina, nagpalit ng isang matinding determinasyon sa kanyang pagkatao. Hindi na siya ang Emma na magpapaubaya sa dikta ng pamilya at ng lipunan. Siya na ngayon ay isang ama na handang pumatay ng leon para sa kanyang mag-ina. Bandang 10:00 ng umaga, nagpatawag si Emma na isang biglaang seryosong board meeting sa headquarters ng Delfrado Group of Companies. Dahil sa bigat ng kanyang posisyon bilang CEO ay mabilis na nagsidatingan ang mga miyembro ng board, kabilang ang kanyang mga magulang na sina Don Eduardo at Doña Amalia. Naroon din si Katrina Alcantara kasama ng kanyang tatay na si Don Alfonso Alcantara na nandoon para pirmahan sana na isang joint venture shipping contract. Nakaupo si Katrina sa gilid ng mesa, may maaliwalas ng ngiti sa labas pero may tagumpay sa loob. Iniisip niyang tuluyan nang bumigay si Bianca dahil sa kanyang mga banta. Bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Eman na may hawak na makapal na Manila folder. Ang kanyang mukha, seryoso, malamig at ang kanyang mga hakbang may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Hindi siya umupo sa kanyang silya. Sa halip, dumiretso siya sa tapat ni Katrina at marahas na ibinalibag ang mga dokumento sa harap nito. Blag! Napatalon sa gulat si Katrina. Ano to? Eman, honey, bakit ka ba nanggugulat? Tsaka corporate meeting to, bakit kanya ng itsura mo? Maarte at may halong ka ba nitong tanong? Yang mga ebidensya ng illegal mong pagpapasara ng kontrata ng mga freelance clients ni Bianca Montales at ang panunuhol mo sa manager ng apartment building na pag-aari ng kumpanya ko para maglabas ng peking eviction notice. Malamig na pahayag ni Eman. Ang kanyang boses ay umalingaw sa apat na sulok ng boardroom. Eman, ano bang sinasabi mo? I don't know what you're talking about. Tanggi ni Katrina. Namumutla na ang mga pisngi habang ang mga kasapi ng board ay nagsisimula ng magbulungan. Huwag ka nang magsisinungaling. Katrina, lahat ng bank transfer mo sa manager ng building at ng mga banta ng kumpanya ninyo sa mga kliyente ni Bianca ay nadodokumento dyan. Sulyap ni Eman. Ang mga mata ay nantutusok sa galit. At ito naman, may inilabas pa siyang isang papel mula sa kanyang suit jacket na ipinatong sa ibabaw ng folder. Ang formal na pagbili ko sa buong property ng apartment gamit ang personal kong pera.
Ako, nag-iisang may-ari ng building na yan ngayon at walang sino mang aalis doon. Napatayo ang ina ni Emma na si Doña Amalia. Emmanuel, ano ba tong eskandalong ginagawa mo? Bakit mo ginagawa lahat ng to para sa hampas lupang assistant na yan? Humarap si Eman sa kanyang mga magulang, tuwid ang tayo at walang kahit anong takot. Dahil si Bianca ang peking pakakasalan ko, gusto niyo man o hindi. At ang 5 taong gulang na anak niya hindi lang basta-basta bata, siya ang nag-iisa kong tunay na anak, ang tunay na apo ninyo, at ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng meron ako. Siya ang dugo at laman ko. Parang may dambuhalang bombang sumabog sa loob ng silid. Napanganga ang mga magulang na Eman habang ang tatay ni Katrina napatingin sa kanyang anak na may matinding galit at hiya. Napatayo si Katrina, tuluyan ang nawala ng puwes. Namumula ang kanyang mukha sa galit at labis na kahihiyan sa harap ng mga business tycoon. Hindi maaari. Paano ako? Ang kasunduan ng mga pamilya natin, ang arranged marriage natin. Tapos na ang kasunduan, Katrina. Mula sa araw na to, kinakansela ko lahat ng joint venture ng Delfrado Group sa Alcantara Shipping. Deklarasyon ni Emma na naging dahilan para mapahawak sa dibdib ang tatay ni Katrina. At kung may gawin ka pang masama, kahit kaunting pagpapadala ng tao para lapitan ng mag-ina ko, ang susunod na papel na matatanggap mo ay hindi na folder ng ebidensya, kundi warrant of arrest para sa harassment, pangingikil at paninira ng buhay? Humakbang papalapit si Eman kay Katrina, sapat para maamoy ng babae ang matinding otoridad nito. At bumulong na may matinding gigil na narinig ng buong silid. Masyado kang makate. Masyado kang naging mapang-abe para lang sa isang lalaking hindi ka naman minahal. Humanap ka ng ibang lalaking didikitang parang higad dahil tapos na ako sa'yo. Lumayas ka sa kumpanya ko. Iyak, hiyaw at padyak ng galit ang iniwan ni Katrina habang nagmamarchang lumabas si Eman sa boardroom. Iniwan lahat ng taong tulala sa gulat. Sa wakas, ang tunay na lalaki ay tumayo para sa kanyang pamilya. Pagkatapos sa matinding komprontasyon sa boardroom, pakiramdam ni Eman, nagtanggalan siya ng dambuhalang tirik sa dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan at dumiretso sa apartment ni Bianca. Ngunit bago yon may dinaanan muna siyang isang napakahalagang misyon kasama pinagkakatiwalaang florist at isang sikat na jewelry shop. Samantala sa loob ng apartment, naguguluhan pa rin si Bianca habang tinitingnan ang mga kahon. Tumawag sa kanya ang kanyang mga freelance clients kanina, paulit-ulit humihingi ng paumanhin at ibinabalik ang kanyang mga kontrata na may kasama pang bonus. Sinabi rin ng manager ng building na nagkaroon lamang daw ng misunderstanding at hindi na nila kailangan pang umalis. Alam ni Bianca, alam niyang si Eman ang may gawa ng lahat ng ito. Biglang bumukas ang pinto, pumasok si Chloe kasunod si Eman. Sinilubong kaagad ng bata si Bianca na may malungkot ngunit pilyong mukha. Mommy, aalis na ba talaga tayo? Sabi mo hanap tayo ng bagong house. Malungkot na tanong ng bata, bagaman may nakatagong kislap sa mga mata nito. Lumapit si Eman, dahan-dahan namang lumuhod sa harap ni Chloe para mapantayan ang bata. Hindi na kayo aalis, princess? Sa katunayan, binili na ni Daddy ang buong building na ito para sa inyo ni Mommy. At may sorpresa ako kay Mommy. Gusto mo ba akong tulungan? Opo, Team Daddy at Team Chloe po tayo. Mabilis na sagot ng bata, sabay palakpak ng kanyang maliliit na kamay. Chloe, ano yan? Bago pa man makapagtapos si Bianca ng kanyang sasabihin, hinina na siya ng anak patungo sa balkonahe, habang si Emma naman mabilis na may inaayos sa sala. Pagkalipas ng ilang minuto, tinawag na ni Chloe ang kanyang ina. Mommy, pwede ka na pong lumingon. Nang humarap si Bianca mula sa kortina ng balkonahe, tuluyan na niyang napigilan ang kanyang paghinga. Ang maliit at simpleng sala nila na puno ng dandang sariwa at mababangong pulang rosas. Sa gitna ng silid nakatayo si Eman, may hawak na isang pirasong sketch paper at ang mismong drawing ni Chloe noong unang kabanata. Ngunit may malaking pagbabago. Ang bakanteng espasyo na may dambuhalang pulang tandang pananong ay wala na. Sa ibabaw nito may nakadikit ng isang Polaroid picture, ang litrato ni Emma na nakangiti habang karga si Chloe nang nagpiknik sila sa parke. Ang pamilyang drawing ni Chloe ay kumpleto na. Mommy, look!
Binago ko ang project ko. Si Daddy Eman ang nakalagay? Tuwang-tuwang sabi ni Chloe habang tumatakbo sa gilid para bigyan ng espasyo ang dalawa. Humakbang papalapit si Eman kay Bianca, ang kanyang mga mata puno ng emosyon, katapatan at pag-ibig na matagal nang naghihintay na mapasabog. Dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod sa harap ni Bianca, sa gitna ng mga petals ng rosas. Naglabas siya ng isang maliit na pilus na kahon at binuksan ito. Doon nakasaksak ang isang simpleng singsing na may nagniningning na brilyante. Hindi ito singlaki ng singsing na pinilit ni Katrina, ngunit alam ni Bianca na ang singsing na ito ay simbolo ng totoong pagmamahal. Bianca Maureen Montales. Ang boses ni Eman ay nanginginig sa matinding emosyon. Pinagkait sa atin ng mundo ang 5 taon. Marami tayong nasayang na oras at habang buhay kung pagsisisihan na wala ako sa tabi mo nung pinanganak mo at ipinagmalaki ang anak natin. Pero sa natitirang mga taon ng buhay ko, gusto kong patunayan sa iyo na handa akong maging sandigan mo, maging proteksyon mo at maging tagapagtanggol mo ng laban sa kahit na sino. Tiningnan ni Emma si Bianca diretso sa mga mata at may luhang nagniningning sa sarili nitong mga pisngi. Will you marry me, Bianca? Let me be the official perfect husband to you and the best daddy to our Chloe. Hindi ko na kayo hahayaan pang mag-isa? Umiiyak na tumango si Bianca. Tuluyan nang bumigay ang padero sa kanyang puso. Ang lahat ng takot, pag-aalinlangan at ang sakit ng nakaraan natunaw sa init ng katapatan ni Eman. Yes, Eman. Yes, pakakasalan kita. Ang sagot ni Bianca sa gitna ng kanyang pag-iyak at pagtawa. Mabilis na tumayo si Eman, sinusuot ang singsing sa daliri ni Bianca at niyakap to na napakahigpit bago hinalikan ng matamis sa mga labi. Isang halik ng pagsasama, pagbabalik at pangako ng bagong simula. Yehey! May daddy na ako! Tapos na ang project ko! Talon ng talon si Chloe sa tuwa sa gilid. Bago tumakbo papalapit para makisali sa isang mahigpit at masayang group hug ng kanilang munting pamilya. Pagkalipas ng 6 na buwan, isang napakaganda at marangyang kasal ang naganap sa isang sikat na garden resort sa Tagaytay. Ang paligid na pupuno ng mga sariwang puti at pink na rosas at ang malamig na simoy ng hangin tila nakikigalak sa pag-iisang dibdib ng 2 pusong matagal na pinagdayo ng tadhana. Walang naging hadlang ang mga magulang ni Eman matapos makasama at makita kung gaano katalino at kabait si Chloe ay tuluyan ng lumambot ang puso. Labis nilang minahal ang apo at formal na humingi ng tawad kay Bianca sa mga nagawa nila noon. Si Katrina naman tuluyan ng lumayas ng bansa kasama ng kanyang pamilya matapos tuluyang mabunyag ang mga anomalya sa kumpanya ng kanyang ama at mabaon sila sa malaking utang dahil sa pagbawi ni Emma ng mga puhunan. Wala nang higad na nanggugulo. Tumunog ng marahas ang musika ng kasal. Lahat ng mga bisita ay napatayo at napatingin sa dulo ng aisle. Bumukas ang pinto ng garden. Doon, una naglakad ang pinakamaganda at pinakabibong flower girl sa buong mundo, si Chloe. Nakasuot ito ng isang pink na tulle dress na may malaking ribbon sa likod, habang masayang nagkakalat ng mga petals ng rosas mula sa kanyang basket. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas suot niya na ang pinapangarap niyang gown. Kasunod ni Chloe ang paglakad ng reyna ng araw na yon, si Bianca Maureen Montales na ngayon magiging Delfrado na. Napakaganda sa kanyang simple ngunit eleganteng white wedding gown na sadyang dinisenyo para sa kanya. Hawak niyang isang bouquet ng mga bulaklak at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng kaligayahan. Sa dulo ng altar nakatayo si Emmanuel, suot ang kanyang itim na tuxedo. Abot tenga ang ngiti ng lalaki habang pinapanood ang paglakad ng kanyang mag-ina papalapit sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga labi sa tindi ng emosyon. Sa loob na 5 taon akala niya habang buhay na siyang mangungulila. Ngunit ngayon ang kanyang buhay ay nasa harap na niya. Nang makarating si Bianca sa altar, kinuha ni Eman ang kamay nito at banayad na hinalikan. You are the most beautiful woman I've ever seen, wifey, bulong ni Eman na nagpamula sa mga pisngi ni Bianca.
At ikaw naman, ang pinakagwapong perfect husband para sa akin at kay Chloe, nakangiting sagot ni Bianca. Naging emosyonal ang palitan ng kanilang mga sumpa. Nang matapos ang seremonya, humarap ang lahat ng pari. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Tinaas ni Emma ang belo ni Bianca. Hinawakan ang panganitong may buong pag-iingat at pagmamahal at hinalikan to ng matagal at matamis. Habang nagpapalakpakan at naghihiyawan sa tuwa ang lahat ng mga bisita. Matapos ang kasal, habang nagaganap ang reception at picture taking, pumunta ang pamilya Delfrado sa gitna ng magandang garden para sa kanilang kauna-unahang opisyal na litrato bilang isang pamilya. Nakaakbay si Eman sa bewang ni Bianca habang ang kabilang braso naman niya ay binuhat na nakangiting si Chloe na may hawak pang isang cup ng ice cream mula sa buffet. Lumingon ang photographer sa kanila. Ready po? In 1, 2, 3. Smile! Mommy, Daddy, look at the camera po! Masayang sigaw ni Chloe habang nakaharap sa lens. Tingnan nyo, kompleto na talaga ang family picture natin. Wala nang tandang pananong. Sabay na natawa si Bianca at Eman sa bibuhan ng kanilang anak. Bago pa man mag-click ang camera, lumingon si Eman kay Bianca at mabilis tong hinalikan sa noo, habang si Bianca sumandal sa malalapad na balikat ng kanyang asawa. Ang pag-ibig na akala ni Bianca ay tuluyan ng nawala at natapos 5 taon na ang nakakaraan ay nagbabalik sa parang mas matatag, mas matamis at higit sa lahat, panghabang buhay na. Dahil sa dulo ng lahat ng hirap at pagtitiis ng isang single mom, ang tadhana pa rin ang gumawa ng paraan para ibigay sa kanila ang pinakamagandang regalo, ang isang buo, masaya at perpektong pamilya. 2 taon nang nakakalipas mula nung maganap ang ingranding kasal sa Tagaytay. Sa loob ng 2 taon na yon, masasabi ni Bianca, wala na siyang mahihiling pa. Lumipat sila sa isang magandang subdivision. Maayos ang kanyang freelance business at higit sa lahat, si Emma na naging pinaka-tapat at mapagmahal na asawa at ama. Gabi-gabi bago matulog si Chloe, si Eman mismo nagbabasa ng bedtime stories nito at tuwing umaga bago pumasok sa kumpanya, hindi umaalis si Eman nang di hinahalikan si Bianca sa labi at binibigyan ng mahigpit na yakap. Ang pader na binuo ni Bianca noon, tuluyan ng napalitan ng walang kapantay na kapanatagan. Ngunit isang hapon ng linggo, habang nagpapahinga ang mag-asawa sa sala, napansin ni Bianca na seryosong-seryoso na naman ang mukha ng kanilang 7 taong gulang na anak na si Chloe habang nakadapa sa park carpet at may ginuguhit sa sketch paper. Sweetheart, sulyap ni Bianca kay Eman na nakasandal sa sofa habang nagbabasa ng mga corporate report sa iPad nito. Tingnan mo ang anak mo, mukhang may bago na namang pinaplano. Binaba ni Emma ng iPad at napangiti ng malawak. Mana sa akin yan, wifey. Laging may vision. Let's see what she's up to. Tumayo silang dalawa at dahan-dahan lumapit sa likuran ni Chloe. Nang sumulyap si Bianca sa drawing ng anak, bigla siyang napahawak sa kanyang noo habang si Emma naman muntik ng mabulunan sa sarili niyang laway. Sa sketch paper, may drawing ng 3 stick figures na may hawak-hawak ng mga bulaklak. Si Eman, si Bianca at si Chloe. Kompleto na ang kanilang family picture. Kaya lang sa ibaba ng drawing may bagong ginuhit si Chloe na isang maliit na crib o kuna ng sanggol. At sa loob ng kuna may 2 stick figures ng napakaliit na baby. Isang may kulay asul na ribbon at isang may kulay pink. Sa itaas ng kuna may nakasulat na naman na malaking pamagat gamit ang makukulay na krayola. Project, Baby Brother and Baby Sister. Chloe, baby, marahang tawag ni Bianca. Pilit tinatago ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ano na naman yung bagong drawing mo? Mabilis umikot si Chloe at tumingala sa kanyang mga magulang. May malalaki at nagniningning na mga mata. Mommy, Daddy, look po! Tapos na po ang project ko kay Daddy, di ba? Naging perfect husband mo na siya at superhero daddy ko na siya, so I have a new project now. Sabi ko kay God sa prayer ko, I want a baby brother and a baby sister para may kalaro ako ng Barbie at Lego. Humagikik ng malakas si Eman, sabay binuhat si Chloe at pinaupo sa kanyang kandungan. Talaga, princess? Gusto mo ng 2 babies agad?
Opo, Daddy. Para hindi na ako mag-isa kapag busy kayo sa work. Tsaka sabi ng schoolmate ko, kapag daw matulog si Mommy at Daddy na magkayakap, pinibigay daw ni Lord ang baby. Seryosong paliwanag ng bata na parang isang siyentipiko. Kaya kagabi, chinek ko kayo sa room nyo. Magkayakap naman kayo ah. Ba't wala pang baby sa tiyan ni Mommy? Chloe? Halos mapasigaw si Bianca sa labis na kahihiyan, habang si Eman tawang-tawa na halos maiyak na sa sala. Wifey, narinig mong anak natin. May bagong kompetisyon at deadline ng kumpanya natin ngayon. Panunokso ni Eman, ang mga matay nakakaloko at puno ng kilig habang nakatingin kay Bianca. Emmanuel, wag mong gatungan ng bata, saway ni Bianca. Pagamat nararamdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso dahil sa titig ng asawa. Binaba ni Eman si Chloe at hinaplos ang buhok nito. Princess, bigyan mo si Daddy at Mommy ng kaunting time, okay? Hayaan mo. Gagawin ni Daddy ang lahat para matapos ang project mo na yan sa lalong madaling panahon. Yay! Dad, make it fast po ah. Sabay na nag-high five ang ama. I will play sa room ko muna para makapag-usap kayo tungkol sa project, sabi ni Chloe bago mabilis na nagtatakbo patungo sa kanyang kwarto. Iniwan ang mga magulang sa sala. Nang silang dalawa na lang ang natira, dahan-dahan, tumayo si Eman at tumapit kay Bianca. Pinulupot ang kanyang mga bisig sa bewang ng asawa, sinandal ang kanyang noo sa noo nito at ngumiti ng napakatamis. So, wifey, narinig mong boss natin, kailangan natin mag-overtime. Bulong ni Eman. Ang boses ay mababa at puno ng sensualidad at pagmamahal. Natawa na mahina si Bianca, tinaas ang kanyang mga kamay para lumigid sa leeg ng asawa. Talagang magkakampi kayo ng anak mo, no? Palibasa mana sa'yo, hindi sumusuko. Hindi talaga. Lalo na kung ang premyo ay ang mas malaki at mas masayang pamilya kasama ka. Sagot ni Eman bago tuluyang dinampi ang kanyang mga labi sa mga labi ni Bianca para sa isang matamis, matagal at puno ng pangakong halik. Sa labas ng pinto ng sala, sumungaw ng kaunti ang maliit na mukha ni Chloe. Nang makitang nagkikis ang kanyang mommy at daddy, mabilis siyang nagtago sa likod ng pader. Tinakpan ang kanyang bibig para di marinig ang kanyang hagikik at nag-thumbs up sa hangin. Perfect! Bulong ng batang si Chloe sa sarili. Malapit na ako magkaroon ng baby brother at baby sister. At sa gitna ng init ng kanilang tahanan, alam ni na Bianca at Emma na kahit anong proyekto o habang pang dalhin ng buhay basta't magkakasama silang tatlo at malapit ng maging 4 o 5 ay palagi magiging kompleto at perpekto ang kanilang family picture. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Bianca at Eman at ng napakabibong si Chloe. Minsan akala natin sapat nang tumakbo palayo para protektahan ang mga taong mahal natin. Ngunit pinakita sa atin ang kwentong ito na ang tunay na pag-ibig, gaano man katagal paghiwalayan ng pagkakataon, palaging gagawa ng paraan para bumalik. Mas matatag, mas matapang at handang humarap sa kahit anong bagyo. Sa tulong na rin ng isang munting anghel na naging tulay sa kanilang happy ending. Ako po muli ang inyong narrator, si Miss Sandra, sa ngalan ng buong team ng Ayesha TV at ng ating manunulat na si Boss Reynal. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kabanata. Huwag ninyong kakalimutan na i-like ang video na ito, mag-subscribe kung bago ka pa lang sa ating channel at i-share ang kwentong to sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muling kwentuhan, mga kakwento, lagi nating tatandaan ang bawat puso may nakalaang perfect love sa tamang panahon. Paalam!